Welcome to Anime Logbook. Ang kwento ng bawat episode, sinusulat natin. Let's dive in. Ang matinding hagupit ng pagigante! Kailangan kong maintindihan ang nangyayari. Bakit nga ba narito si Menma? Kung bakit hanggang sa mga panahong ito hindi pa rin siya umakit sa langit o hindi kaya ayaw niya pang umakyat? Bumastangan sa kanya. Matatanda ang pagkakaisaan siya ng Hindi ko maintindihan. sa matinding inggit sa kanyang Kasi... Hindi kaya yun ang matagal kong kahilingan? Ang bumalik si Jindan sa pag-aaral niya? Pag-aaral? Ano? Pupunta ka sa eskwelahan? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Ano na naman yan? Dati ikaw ang nagpupumilit na mag-aaral ako. Ang noon ay noon. Ngayon ay ngayon. Jintan. Huwag ka mag-alala sa akin. Kasi kita ko sa mukha mong napipilitan ka lang. Handa na ako sa araw na ito! Jintan? Sabi mo may hiling ka, di ba? Pwede ka rin magsabi sa akin kung anong gusto mo. Kasi gusto kitang tulungan makaakyat na sa langit eh. Nakarating na kaya sa langit ang mama ni Jintan? Ano kaya ang itsura ng sinasabing langit? Kaya ko ito. Kaya ko ito. Oo, tama. Ang puso ko. Bato. Nagawa niya pa rin pumasok na para bang walang nangyari. Oo nga eh. Tama ba ako? First year student siya na taga class 3? Oo, nanukuhaan siya ang pangalan niya. Ayun siya. Siya yung babaeng ko sumasama sa... Oo. Grabe. Sa sisabing, di ba? Hindi ko inakala na magagawa niya yun. siya ng mama ko eh. Anju. Hindi naman. Akala ka niya. Pag-ibalita lang yun. Nakakita daw sa kanila. Talaga? Oo. Grabe siya. Nako, mukhang totoo nga yata yung chismis ah. Oo nga. Grabe, napalitaan mo ba yung kay Ana Ru? Oo, nabalitaan ko yung kay Ana Ru. Kaya ang layo nito sa inaasahan kong mangyayari. Ilang tao lang nakakapansin sa presensya ko. May ebidensya. Sino raw yun? Hindi ko rin siya kilala eh. Bakit gano'n? Talaga? Pinatawag siya ng principal? Naku, siguradong lagot si Naruko. Pero hindi naman issue yung pagpunta sa motel para sa akin. Hindi ko mahal. Sinapawan na ako ni Ana Ru. Ano bang plano mo rin? Sa nangyayari, parang baliwala pala ang paghahanda ko sa pagbabalik ko rito. Balita. Pero, Nakita raw siya. May nakakita raw sa kanyang taga-PTA na may kasama siyang matandang lalaki. Binayaran siya! pero, Ba yan? Ba't wait mo na naman siya? Ba't matanda? Okay lahat, balik na kayo sa upuan nyo. Magsisimula na tayo sa ating klase, ha? Ikaw, Anjo. Sige na, maupo ka na. Sige, ngayon buksan niyo ang libro niyo sa pahina 10. Ginawa mo, Naruko. Teka, ayon sa pagsasalaysay ng sumulat nitong libro, nababalot na ng galit at poot ang kanilang pagsasama. Una na rito, ang galit ng lalaki sa pagtataksil ng kanyang asawa. Nawala na ng tiwala kaya puno na ito ng pagdududa. nagagawa niya pa rin magsulat. Hindi na mabilang ang makinig sa kanilang guro. pag-aaway na madalas Sa bagay, noon inauwi pa man sa ganyan na siya. sakitan. Hindi siya Ito matalino, na rin ang naging mabagal pa dahilan mag-isip. upang umabot sila Nagsisikap sa naman korte siya. at nagkat... Ginagawa pala ni Anju yun. Depensa naman Subukan ng mo nga babae kung ang papayag siya malaking sa'yo. pagkukulong ng kanyang asawa kaya naggawa nitong mga liwa.
At yun ang simula ng lahat. Dahil dito, nagkasundo silang dalawa na maghiwalay na lamang. Hiniling nila sa korte na wag na munang magkita o magkalapit sa lahat ng pagkakataon sa loob ng 1 taon, na sa pamamagitan lamang ng kani-kanilang abogado o sulat ang maaari nilang maging pansamantalang Ikwento mo pa nga sa akin. Ano pa mga alam mo dun? Ang balita ko parang mauubusan mo. Parang hindi na yata kayo nakikinig, ha? Ay, tutuloy ko to, ha? Landi-landi naman. Pero alam mo, Makinig kayo rito. Kayong lahat! Tumingin kayo sa akin! Ako yung estudyanteng matagal nang hindi pumasok sa klase. Sa opening ceremony lang at 1 linggong pagkatapos nun. Anong tingin niyo sa akin ngayon? Hindi niyo ba ako pag-uusapan? Teka, ha? Ikaw si Yadumi, di ba? Jane, Ang babaeng ito, kahit saan, kahit kailan, kaya kong tawagan. Nagmotel? Malaking issue pa para sa inyo yun. Hindi kaya matagal nyo nang iniisip na dati na siyang nagpunta sa ganung lugar? Bakit? Dahil ba sa itsura niya? Kaya naman. Makinig kayo. Dahil kilala ko ang babaeng ito, hindi siya isang bayarang babae. Isa siyang Capricorn na may dugong type A. Napaka-arte sa katawan, takot magkamali, napakamalditang tingnan, napakaraming gamit pero malinis. Mahilig mangolekta ng maliliit na gamit, mga salamet, puro lang laro, napakapurong... ano bang pinagsasasabi mo? Tumigil ka na nga. Tayo na. Talin mo na yung bag mo. Umalis na nga tayo rito. Uy, teka lang. Uy, huwag mo kayo ilahin. Ala? Naruko? Ano bang klaseng palabas sa'yo? Nakakatawa ka kanina. Kung nakita mo lang sana ang itsura mo. Tumigil ka na nga dyan. Pero, maraming salamat. Pinagtanggol mo ako sa kanilang lahat. Walang... Pero wala yun sa itsura ko, no? At hindi pa talaga ako nakakapasok sa ganung lugar. Hindi ko nga minsan inisip na pumunta ron eh. Oo na, alam ko naman yun. Naniniwala ka pa talaga sa akin? Huwag mo nang isipin yun. Umuwi ka na muna. Siguradong nag-aalala ang mama mo sa'yo. Hoy! Saan ka pupunta? Nandito yung bahay nyo! Hindi ako uuwi sa amin! Ha? Panigurado namang tumawag na ang principal sa bahay namin. Pagagalitan lang ako doon. Si mama pa, hindi niya ako mapapatawad sa kahihiyan. Hoy! Anjo! Saan kaya siya pupunta? Teka! Anong ibig mong sabihin dito ka muna? Palamigin lang muna natin ang sitwasyon. Palamigin? Alam mo kasi palasyo ko ang lugar na ito eh. Hindi mo magugustuhan ang amoy ng pinaghalong pawis at luha ng lalaki. May karapatan din ako sa kubong to. At para patunayan yon, eto! Ako ang umukit ng pusang yan dyan. Anong pusa? Pusa ba yan? Para kasing multo. Basta! Maglilinis na ako rito sa tutulugan ko. Teka, huy! Huwag mong galawin ang mga yan! Ano ba to? Inuud na! Anong natin sa kanya? Kung dito siya matutulog, dapat ipaalam niya yun sa mama niya. Kundi pagagalitan tayo. Wala kasi siyang lakas ng loob. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin siya sa likod ng anino ni Menma. O, Jintan. Nasaan ba si Menmo ngayon? Ha? Ngayon? Wala siya. Sigurado ka? Eh di kung ganun, ba't di natin puntahan ang bahay nila? Baka makakuha tayo ng ideya doon kung anong hiling niya. Seryoso ka? Gusto kong tuparin mo ang kahilingan ko. Jintan! Oo, sige. Hindi kaya mas mabuti kung isama natin si Menma? Pero sa tingin ko, nakakahiya kung sasabihan natin siyang, uy, punta tayo sa bahay niyo. Baka mailang lang siya sa atin. Hindi ko alam na marunong ka pala magbasa ng pakiramdam. Para sa kaalaman mo, nakatapos yata ako ng level 5 ng summon sa Vietnam. Meron ba talaga nun? O siya, dahil dyan, iti-text ko na si Yukiatsu. Teka, nasa na nga ba yung number niya? Ay, tinatamad raw sumama si Yukiatsu. Dati pa namang ganyan siya. Sa bagay,
Ang totoo, kahit matagal ko kayong hindi nakita at nakasama, wala pa rin kayong pinagbago. Kahit pa alam natin na nagbabago ang tao ng paunti-unti. Huwag na lang tayong tumuloy sa bahay ni Menma. Huh? Bakit naman? Kasi naisip ko, ni isang beses hindi pa tayo nakapunta sa bahay nila dati. Tama ka. Nakakatakot kasi yung itsura ng tatay ni Menma. Pero, pagkakataon na natin to. Huh? Ang ibig kong sabihin, makakapag-alay tayo ng insenso sa kanya. Yadungi? Hindi ko lang maisip. Ano kayong reaksyon ng mama ni Menma pag nakita kami? Hindi ako makapaniwala. Bumisita rin kayo sa wakas. Siguradong matutuwa si Menma. Hali kayo, pasok. Pasok. Gusto niyo ba munang mag-alay kay Menma? Apo. Ano ba itong bumabagabag sa akin? Patay na si Menma. Matagal ng panahon na siyang wala. Ito ang kwarto ni Menma. Pasok kayo. Ay, naku, wala akong assignment. Paano yun? Ko. Ha? Si Minako kasi. Gusto niya sana ipabigay ito kay Yukiyatsu. Nakakahiya. Magkaklase naman kayo, di ba? Kayo na lang magbigay niyan sa kanya. Ha? Sandali lang naman. Masyado ka mapagmataas. Dahil ba sa lagi mo siyang kasama kaya ka nagmamayabang? Ano? Akala mo di namin alam? Huwag ka nang magkaila. May gusto ka din kay Yukiyatsu. Anong sabi mo? Tsuro ko. Bakit? May problema ba? Oo eh. Tayo na nga. Uuwi na ba kayo? Ingat ah. May mga kahina-hinalang tao raw ngayon sa bawat lugar. Alam mo, ang daming naiinggit sa'yo ng dahil sa akin. Pasensya ka na. Siguradong mawawala lahat ng alalahanin ko pag pinost ko yung litrato mong nakadamit pang babae. Sigurado yun. Oo nga pala, tsuro ko. Sina Jintan papunta raw kina Menma. Ganun ba? Naniniwala pala talaga sila sa sinasabi ni Jintan. Aminin na natin, hindi pa rin talaga tayo nakakatakas sa nakaraan. Oo, tama ka. Lalong-lalo ka na. Inaamin ko naman yun eh. Mabuti naman kung ganun. Kahit naman itago ko, mapapansin mo pa rin naman, di ba? Ay, naiinis talaga ako sa kanya. Kay Jintan? Maganda ang eskwelahang pinapasukan ko at mataas ang mga grado ko. Malayong malayo na sa anumang katayuan niya. Pero tulad pa rin ng dati, pakiramdam ko talo pa rin ako. Hanggang ngayon nakakausap niya pa rin daw si Menma. Hanggang kailan niya ba talaga tayo balak lokohin? Nung araw na yon, sana hindi niya na lang tayo pinapunta sa hideout natin. Hindi ba si Menmang tumawag sa atin nung araw na yun? Ha? Tama. Si Menmang tumawag sa akin noon. Siya nga ba yun? Oo nga. Nung araw na yun, may sasabihin daw siya. Tama. Ang sabi nga ni Menma, may gusto raw siyang sabihin sa atin. Ito na ang diary ni Menma. Hindi ko inakalang ganun lang kadaling ibibigay ito sa atin ng mama niya. Ang bait talaga ng mama niya. Pero, hindi ba nakakalungkot yun? Huh? Ang sabi ng papa niya, hindi magandang makulong na lang ako sa alaala ni Menma. Kaya wala nang laman ng kwarto na to. Nandito ang mga gamit niya. Mas mabuti na yon. Mas mahirap kapag laging may nagpapaalala. Nagpapaalala?
Hindi ko man alam kung ano ang tunay na nararamdaman ng isang ina. Tingin ko ang mawalan ng isang anak ang pinakamasakit sa lahat. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Tama, uuwi na lang ako. Talaga? Hindi dahil sa nag-aalala ako sa mga magulang ko, no? Naalala ko may kailangan pa pala akong gawin. O sige. Hindi naman niya kailangan magdahilan. O ano? Ngayong nasa atin na tong diary niya, bumalik na tayo sa hideout, basahin na natin to. Pwede bang sa susunod na lang natin gawin yan? Huh? Kasi kailangan ko ipagluto ang papa ko ng hapunan. Tsaka hindi pa ako nakakapaghugas ng mga pinggan eh. Sige. Mauuna na akong... Tawag! Huwag mo yung babasahin nang wala ako ha. Hintayin mo ako. Okay, sige. Paalam. Hindi pa ako handang basahin yun. Siguro nga, mas naging madali ang lahat kung hindi ko siya nakikita. Tama. Pero... Jintan! Nandito ako! Nakikita ko siya. Kumusta ang araw mo? Yun ang hirap. Kaya, ayun, pumayag na rin akong pumunta sa bahay niyo. Akin na to! Hoy! Pati yan! Uy! Pati rin ito! Hoy! Akin na to! Ano ba? Bakit? Bakit niyo ginawa yun? Bakit masama ba? Menma. Dahil sa ginawa niyo, si Mama, maaalala niya na naman ulit ako. Masyado akong nagdudulot ng matinding kalungkutan at sakit sa mama ko. Ayoko nang makaramdam siya ng lungkot ng dahil sa akin. Kaya ayoko nang maalala pa ako ng mama ko. Ayaw mo na siyang maalala ka? Imposibleng mangyari yun. Alam ko imposible, pero unti-unti gusto kong mabawasan ang sakit na nararamdaman ng mama ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ba sabi mo? Masaya ka kapag naalala ka naming lahat? Yun ang gusto mo, di ba? Pwede ba? Tama na! Lagi mo na lang iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Pwede bang isipin mo naman ang sarili mo? Naiinis na ako sa ugali mong ganyan. Kahit na nasasaktan ka na, nakukuha mo pa rin tumawa. Umiiyak ka para sa ibang tao. Bakit ba ako sumisigaw ng ganito? Jintan! Ang gusto ko lang! Jintan! Dumudugo ang ilong mo! Eto! Punasan mo! Etong tissue! Teka, sandali lang ako! Tama ka! Humiga ka lang ng ganyan! Para hindi na tumulo pa ang dugo! Huh? Jintan? Pasensya ka na. Lalabas lang ako. Pero gabi na! Jintan! Jintan? Ay. Ano bang ginagawa mo, Jintan? Ano bang ginawa mo? Jintan? Bakit ka nandito? Ikaw, akala ko ba uuwi ka? Tsaka yung suot mo eh. Hindi, nagkakamali ka. Kanina pa talaga dumudugo yung ilong ko eh. Hindi dahil sa nakita ng ganyan na suot. Maniwala ka! Tapos ka rito! Naniniwala naman ako. Birhen pa nga siya.